Ngayong araw muli nyo kaming samahan sa simpleng kaganapan sa aming buhay. Good morning mga Mother Earth! At ayan, kakagising pa nga lang dyan ni Kuya no, at ayan, tinimplahan ko na nga rin siya ng gatas. Habang iniinom nga ang kanyang gatas, naka-straw pa talaga ang sosyal ba? Tamang-tama nga rin no, ayan, dumating nga ang kanyang pinsan at may makakalaro na naman itong si Kuya. Mga ilang oras nga rin no, ayan, nagsilabasan na rin talaga yung mga talent sa pagsayaw. Sana nga lang din pala makalaro nga ni Kuya no, itong pinsan niya kasi minsan lang din silang pumunta dito. Si Kuya rin kasi kapag nag-uusap sila ay hindi rin talaga maintindihan ng ate Yuri niya. O ba naman kasi no, kausapin ka tapos inchik na may pagka-Chinese ay magsamok talaga yung ulo mo niyan. Sus no, itong si BBC yan hindi rin talaga papahuli sa kakasayaw at ayan kahit imudmud pa yung ulo. Totoo lang hindi ko rin alam kung kanino nagmana ang batang ito na mahilig talagang magsayaw at kantahan lang siya talagang sasayaw niya pero ulo lang talaga yung nagkikiwa. Kung maririnig nyo nga lang kami dyan no, maingay nga kami dahil nga dito sa mga bata na ayan sayaw ng sayaw nga. Tawa nga rin ako dyan kay Kuya kasi ayan tingnan nyo naman habang sumasayaw kamay lang talaga yung gumagalaw. Gutom na nga rin siguro si Kuya kakasayaw nga kaya ayan binalatan ko lang yung apple na binili nga ng kanyang tito tapos hiniwa-hiwa ko lang. Tamang-tama nga rin no, eto at may dala naman ngang isda si Kuya Jimmy galing nga doon sa isla at ayan naisipan nga na paksiwin na nga lang daw ito. Kasi nga mas masarap talaga na paksiwin ito lalo na't maliliit. Hindi ko alam no kung anong tawag nga sa isdang ito kaya bigyan nyo ako ng clonaw na. Hala, isus pagkaluto nga rin yan no, kumain nga din ako ulit kasi alam nyo naman basta nagpapadede madali lang din talagang gutumin. Pagka-uwi nga rin no ng kapatid ko ng kinagabihan, ayan naglaba nga rin siya ng kanyang mga labahing damit. Lasan umuwi din talaga siya mga Biyernes or di kaya Sabado lalo na pag walang budget ay wag na lang umuwi. Hala, second year college na nga siya ngayon at saka sa susunod third year na rin kaya sabi ko antos na lang gamay kay puhon makatalwas naman ka anak. Una lang din talaga no maglisod-lisod siya kay ganun talaga basta na eskwela no kaapit talaga yan. May determinasyon ka at interesado ka talagang makahuman. Puhon aanihin mo din yan ika nga nila pag may itinanim may aanihin. Jesus ang dami ko na namang motivation sa inyo no hindi ko na talaga naikikwento ko anong nangyayari dito sa video ba. Madami ko ang kwento ito fast forward na naman tayo ng kinahaponan eto at pumunta nga kami dito sa isa naming bahay. Hala isang bahay sa daol. Nauna na nga yung mga kapatid ko na pumunta nga dito kaya eto kami na lang ng nanay ko yung nagsabay. Sus kahit nag-atak-atak yung sudang sumulong nga kami kasi napaka-boring nga doon sa kanilang bahay. Anyways ito nga pala no yung bahay nga ng kapatid ko na pinagawa niya. Eto nakakita nga ako ng salamin at ayan pa cute-cute nga tayo kahit hindi naman tayo cute ba. Timing nga rin no pagkadating nga namin kakatapos pa lang din nila mag-snack nag-arsi-arsi na nga sila. Mga ilang minuto nga rin no eto nagkagulo na rin ng mga talawan kasi itong kapatid ko nakakita rin ng tuko sa loob ng CR. In our life marami talaga tayong mga kinakaharap na problema at pagsubok pero mas piliin at panatilihin pa rin natin yung saya at ngiti sa ating mga labi. Pagiging kontento sa mga bagay na mayroon tayo at maghintay sa plano ng Diyos. Huwag tayong magmadali, ika pa nga nila. These things in life comes to those who wait patiently. Ayun lang po muna for today. Amping kanunay.